Wow, yaba. Turista yan. Wow. Gabin, sarap ba? Come on, look! Come on, look! Come on, look! Come on! Look! Come on, look! Oh, why are you crying? Oh. It is safe. It is safe. It's okay. Kiss mommy. Kiss mommy. Oh, it is safe. Ayan, okay na si Aiden. Ng topa. Hoy! Okay, wait lang si mami dito. Wait lang. Kailan? Lumumusot ka ba dyan? Umiinit na. Ngayon pa kayo mag-ano. Ba't sila Ashley? Saan? Okay. Nagmo-moment pala. Salamat. Tingnan yan, iPhone 16 namin. Wala ko iPhone 16. Anong title niyan? Ayoko nga! Sand! Layo na nang narating. Maganda ng view dito. Nakaka-relax. Isa lang tayo sa kanya. Sirada isa eh. Ano yung sabihin? Kaya niya lumubog? Kaya daw niya maglunod, di naman siya lumubog. Kahit daw walang gagas. Eh, siya nga lang yung isa-isa. Pas na tayo guys. 9 o'clock na ng umaga. Sarap oh. Breakfast. Habang nakababat ng paa. Hi! Kain na si Mami. Halika, subuhan kita. No, it's okay. Masarap nga kumain ng nakababad yung paa. Kain tayo. Kumain na ako kinina. Dapat tsaka egg. Kumain ka na? Baba. Okay. O, si Mami muna. Gusto ko ulit. Gusto mo ulit? Okay. Mag-hi ka muna. Hi guys. Kain tayo. Ayan, wala nang topang si Aiden. Sana wala na ulit. Nag-enjoy na siya. Kanina kasi natatakot siya. Parang feeling niya hindi safe. Kaya, pinaano ko sa kanya. Pinaramdam ko sa kanya na andito si Mami safe. O, diba? Tingnan mo ngayon, no? Gustong pa niya kumain dyan. Rylan, wait mo yung Mami mo. Ayan sila, Gavin. Yung mga... Up, Gavin! It's okay.
It's okay. Joshua, may mga chips dun sa box. Aliyah, may mga chips dun. At yung Verona. Ito yung goggles niya. Aiden! Hi guys! So, dinala ko si Aiden sa river. Actually, a few days before yung outing namin na yun, pinapakita ko na sa kanya yung video ng pupuntahan namin, pictures ng pupuntahan namin, para at least aware siya. Then, kasi medyo, pag mga ganung bago kay Aiden, talagang, nagkakaroon siya ng mga episodes na nagtatantrum siya. So, ang ginagawa ko, a few days bago kami pumunta, pinapakita ko na sa kanya. Sabi naman niya, okay. Sabi ko, magsiswimming tayo sa river. Okay daw, ganyan. Tapos, a day before, okay daw, sabi niya, ganyan. So, kaya lang, nung nandun na kami, nakita niya umaagos kasi yung tubig. So, parang feeling niya siguro, hindi siya safe doon, hindi safe si Gavin. Talagang tinatawag niya si Gavin, sumisigaw siya, na, Mami, Gavin, ayaw, Gavin. Gumaganon siya. Tapos sabi pa niya, everyone go home. Gumaganon siya. Gusto niya pasakayin ulit sa sasakyan yung mga tao, yung mga kasama namin. Tapos uuwi kami, ayaw daw niya doon. Gusto niya swimming pool. Kasi, syempre, sa swimming pool, madalas na siya nakakapunta. Madalas na niya na-experience na mag-swimming. Pero, hindi niya to first time na magpunta ng ilog. Nakapunta na siya pero bata pa kasi siya noon, mga 4 years old. So, malamang hindi na niya yung natatandaan. So, niraise ko yung concern dun sa therapist namin, sa therapist niya. Ang sabi is, maganda naman daw na, in-expose ko sa ibang environment si Aiden para nakikita niya yung mga ibang lugar, ganyan. Sabi din niya, okay din daw yung ginawa kong reaction. Kasi nagwawala si Aiden. So, kalmado lang ako. Hindi ko siya pinapansin. Ang sabi ko lang sa kanya, it's okay. It's safe here. Tapos, si Aiden kasi, kumakalma siya sa ice water at saka pag kinakantahan mo siya ng I love you song. So, yun lang yung ginawa ko. Pinakalma ko lang siya. Pinanood ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, tingnan mo sila Gabi, nagsuswimming, ganyan. Tapos, nag-walk kami. Hindi muna kami nag-swimming. Nag-walk lang muna kami dun sa tubig. So, naramdaman niya malamig yung tubig. So, kumalma-kalma siya ng konti. Lakad-lakad kami doon. Hawak-hawak niya yung goggles niya. Tapos ngayon, bigla na lang, siguro mga after 15-20 minutes, mga ganyan. Kumalma na din siya. Ginawa niya, sinuot niya yung goggles niya. So, magta-try siya na umano sa tubig. Sabi ko sa kanila, sa mga kasama ko, wag nilang papansinin. Wag nilang babatiin si Aiden kasi baka mamaya, maano na naman siya, mawala yung attention niya. So, sabi ko, hayaan nyo lang siya, mukhang kumakalma na. Parang gusto na niyang itry na mag-swimming dun sa tubig. So, ayun, nag-enjoy naman siya actually. Noong una ayaw niya akong papuntahin sa tubig. Pero nung naman, pumayag na siya na maligo din ako. So, yun lang. I-share ko lang yung experience namin na yun. Kasi sabi ng therapist, okay daw yung ginawa kong reaction. Nakalmado lang ako. Kasi the more na magre-react ako, the more na hindi niya ma-regulate yung sarili niya. Mas magre-react siya, mas magpapanik siya. Mas magagalit siya, mas magiging aggressive siya. So, pag ganun, lang naman sa Aiden hindi naman siya yung nagwawala na hinahatak lang niya ako, parang, Mami, come on, ayaw, Gavin, gumaganon lang siya. Pero, kalmado naman siya, okay naman siya, tapos, tatahimik din naman yun Pag, ma-realize, kailangan mo lang iparamdam sa kanya, iparealize sa kanya na safe siya, na nandito lang si Mami. Yun lagi. Yun ang nagpapakalma sa kanya lagi. Mami is here. I'm here beside you.
I will not leave you, it's okay, ganyan lang. Ganun lang yung mga sinasabi ko sa kanya. Tapos kakanta ko siya ng I love you song ko. Alam niyo, I love you song ni Barney. Yon, gustong-gusto niya yon na pampakalma niya. So, I think, bawat bata naman iba-iba. So, siguro kailangan mo talaga na kilalanin yung anak mo para malaman mo kung ano yung mga bagay na magpapakalma sa kanya. Kasi iba-iba din eh. Yung ibang bata, kailangan ng mga weighted blanket or jacket, ganyan. Yung iba naman, kailangan nila ng safe space. Ayun, si Aiden din, ganun din eh. Pag kunwari medyo crowded, so ang gagawin ko is ilalayo ko siya. Pupunta kami sa isang corner, sa isang place na feeling ko safe siya, na kaming dalawa lang. So, doon ko siya papakalmahin. Tapos, ice water talaga. Yun talaga ang sobrang nakapagpakalma kay Aiden. Pinapainom ko siya ng malamig na tubig. Yun, nagpapakalma sa kanya. So, yun. So, siguro, importante rin talaga na kilala mo yung anak mo para alam mo kung ano yung mga bagay na magpapakalma sa kanya. So, ayun guys. So, share ko lang tong video na to kasi gusto kong ipakita sa inyo na meron pa rin mga episodes si Aiden na nagtatantrum siya. Usually, hindi naman na siya meltdown eh. Tantrums yan kasi ang tantrums is kapag naibigay mo or pag nagawa nila yung gusto nila is tatahimik na sila. Si Aiden kasi hindi ko siya palagi sinusunod na kung ano yung gusto niya ibibigay ko. Kasi magaling silang mag-manipulate. So, nasa sayo yun kung susunod ka sa kanila. Kung magpapamanipulate ka sa kanila. Kasi ikaw din yung mahihirapan pag nasanay sila na lagi nilang nakukuha yung gusto nila. So, minsan may mga times na nandun kami sa bahay nila mama, tapos mag-aaya siyang umuwi. Hindi ko siya sinusunod kasi ayoko na masanay siya na, isang aya ko lang kay mami, uuwi na kami, ganyan. Or isang iyak ko lang, bibilan na ako ni mami ng ganito, ganyan. Ayoko masanay si Aiden na ganun. So, yun. So, until now, kahit na 9 years old na si Aiden, may mga struggles pa rin kami. And I think, actually, parang feeling ko, mas dumami yung struggles namin. Mas nakahandle lang namin mabuti. Pero, feeling ko, kasi mas naging aware siya sa paligid niya, may social awareness na siya, nung 3 years old pa lang siya, meron na rin siyang danger awareness. Kasi nung time na yun, nagbabike sila sa labas, si Daddy Yeye. So, naituro namin sa kanya kung anong mangyayari sa kanya kapag habang nagbabike siya or naglalakad siya, nagpe-play siya sa labas, tapos may dumaan sa sakyan. Parang inano namin yun eh, pinretend play namin sa toy car niya, at saka dun sa mga tau-tauhan niya. Nag-explain ko sa kanya yun. So, ang galing, kasi 3 years old na gets na niya yun. So, ngayon, yun din. Dahil may danger awareness nga siya, so feeling niya may mga bagay na hindi safe. So, yun yung mga niya, takot siya. So, kailangan mo lang i-explain. Explain mo lang sa kanya. So, ina-explain ko din kay Gavi na kailangan nating tulungan si Aiden, kailangan nating turuan para malaman niya kasi hindi niya agad naiintindihan. So, kailangan ma-process muna ng brain niya na, okay, safe dito. Yun. So, yun lang guys. So, thank you for watching. Bye!